Isang pinagpalang araw po para sa ating lahat na ngayon po ay sumusubaybay sa ating ika-44 na yugto ng ating CLF 40-day prayer and fasting for the nation. Tayo po ngayon ay may tema na The Reasons That Made Me to Decide to Follow Jesus. Sige po, bago po tayo mag-start, maaari po bang manalangin ng bawat isa? Hallelujah Lord, Hallelujah Jesus, Hallelujah Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat Lord God sa panibagong pribilehiyo na ibinigay mo sa iyong lingkod na muli ay makapag-share ng iyong word, makapag-share kung ano ba ang rason kung bakit ako nag-decide na sumunod sa iyo, Panginoon. Gusto ko, Lord God, na i-share sa kanila nang sa gayon, Panginoon, ay ma-inspire sila, ma-encourage sila, Lord God, despite na totoo yun, Lord, na pag sumunod sa iyo ay mas maraming pagsubok ang daraan sa amin. Maraming problema ang dadaan sa amin. Ngunit alam namin, Panginoon, na sa pamamagitan na yun, Lord, ay titibay ang aming pananampalataya, Lord God, na mas lalo pang sumunod sa iyo, na mas lalo pang maniwala sa iyo at magtiwala sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God, sa aking mga sasabihin, sa aking mga i-share, nawa, Panginoon, ikaw lang ang siyang makita, ang maitaas at mapapurihan higit sa aking sarili, Lord God. Itago niyo lamang ako sa inyong likuran, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga oras na ito, Lord God. Gabayan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng knowledge and wisdom, Lord God, nang sa gayon ay mga tamang salita, Panginoon, ang mabitawan ko sa kanila, at nang sa gayon ay ma-encourage din sila tulad ko, Lord God. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan, isang napakagandang tema po para sa araw na to, ang ating tatalakayin ngayon at ang aking i-share ngayon. Sobrang maraming rason talaga, 'di ba? Ang team natin is The Reasons That Made Me to Decide to Follow Jesus. So ako bilang isang Kristiyano, ano ba yung mga rason kung bakit ako nag-decide na sumunod sa Panginoong Hesus? So ako, nung naalala ko nung hindi pa ako Kristiyano, syempre, sa mga decisions, syempre, pag hindi pa tayo nakakilala sa Lord, andun yung puro makamundong bagay, makamundong pag-iisip, makamundong gawain, ang mga ginagawa natin. Pero, ngayon, na tayo ay kumikilala, ako, personal, ano ba yung reason ko kung bakit ako sumusunod sa Lord? Sobrang hindi ko mabibilang sa daliri ko kung bakit ako sumusunod sa Panginoon, kung bakit ako nag-decide sa Lord. Kasi sobrang alam naman natin ang Panginoon ay napakabuti. Di ba po? Amen? Dakila sa ating buhay. Yung pag-ibig niya sa atin, di ba? Binigay niya ang kaisa-isa niyang anak para sa atin, para sa sanlibutan. Nang sa gayon, mabayaran lahat ng pagkakasala natin. So ako, nung totoo yun, na pag kumilala ka sa Panginoon, hindi yan one click na nagbago ka na. Nandyan yung dadaan tayo sa proseso, yan, ipaparanas sa atin ng Panginoon yung miracle niya, ipaparanas sa atin ng Lord yung pagmamahal niya. Pero habang tayo tumatagal bilang isang Kristiyano, makikita natin at maobserbahan natin na kung tayo mismo, sa sarili natin, magtatanong tayo na, kung kailan ako kumilala sa Lord, saka ito, sobrang daming pagsubok ang dumating sa buhay ko. Ako personal, naranasan ko yun. Bakit nung sumunod ako sa Panginoong Hesus, mas lalong dumami yung pagsubok sa buhay ko? Nandyan na yung nasira yung family ko, nandyan yung nagkakaroon kami ng financial problem, na halos wala kaming makain, ayan. Pero doon ko mas naunawaan na doon sa favorite verse ko na magalak tayo, doon sa Santiago, na magalak tayo kung nakakaranas tayo ng mga pagsusubok. Dahil alam natin na diyan tumitibay ang ating pananampalataya. So ako, bilang isang Kristiyano, unti-unti ko naintindihan na na pag kumilala ka sa Panginoon, sabi nga ng Lord, di ba, na kung sino man ang gustong sumunod sa akin, ay tatalikuran niya ang kanyang sarili, diba po, papasanin ang kanyang cross. So ano yung sinasabi ng Panginoon doon? Na the more na sumusunod ka sa Panginoon, na the more na nananampalataya ka sa Panginoon, ang kaaway
is nagdodoble yan, nagti-triple action yan. Kasi, totoo lang, tayo mga Kristiyano, alam naman natin na may kanya-kanya tayong mga pagsubok. Ako mismo personal, sobrang daming dumaan sa buhay ko na hindi ko lubos na maisip na mapagtatagumpayan ko. Ayun ang isa sa dahilan kung bakit ako sumusunod sa Lord. Na despite ng pagsubok na nararanasan ko, na iniiyak ko na sa Lord lahat, sabi ko, Panginoon, tulungan mo ko. Panginoon, hindi ko kaya to nang wala ka. So, doon ka na-realize na sa lahat ng aspeto ng buhay ko, kasama ko ang Panginoong Hesus. Lagi siyang nagbibigay sa akin ng wisdom kung ano dapat kong gawin, na hindi dapat magdesisyon basta-basta. Kasi doon ko natutunan na dapat i-consider natin ang Panginoon sa lahat ng desisyon natin sa buhay. Dahil, ang problema natin ay ang problema ng Panginoon din. So, alam ng Panginoon ang limitation natin. Alam ng Lord kung kailan tayo susuko. Alam ng Lord kung kailan tayo malakas. So, I decide na mas sumunod pa sa Panginoon. Kasi, doon ko naranasan sa kabila ng, sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Umiiyak man ako, nalulungkot man ako, masaya man ako, may napagtatagumpayan man ako sa buhay. Kasama ko ang Panginoong Hesus. So, I decide na mas lalo pang pag-itingin yung personal relationship ko sa Panginoon. Kasi, ito po isang napakahalagang tungkulin ng isang Kristiyano, or isa sa purpose ng isang Kristiyano, sumunod talaga sa Panginoong Hesus. Sa paanong paraan? Kailangan mo natin simulan sa personal relationship natin sa Panginoon. Kasi diyan natin makakausap ang Lord. Bukod yung devotion, bukod yung pag-attend natin every Sunday, pag-attend natin ng prayer meeting, pag-attend natin ng Bible grade, or sa kahit anong gawain ng Panginoon, ang dapat ang unang ni-establish natin sa buhay natin is yung personal relationship natin sa Panginoon. Kasi isa yan sa napakahalagang aspeto ng buhay natin. Ako, personally, naranasan ko hindi dahil sa tulong ng Panginoon. Hindi ko mauunawaan. Dati nga nag-isip ako, paano ba magkaroon ng personal relationship sa Panginoon? Diba po? Amen po. Paano ba magkaroon ng personal relationship sa Lord? So, akala ko, matatapos lang sa devotion yun, sa pag-attend sa Sunday service. Hindi pala, unti-unti kong kumbaga, hindi mo kailangang hingin sa Lord yun. Kung tama yung desire ng heart mo, kung tama yung laman ng puso mo, ang Panginoon ang mangungusap sa'yo. Ang Panginoon ang mismong lalapit sa'yo, na hindi mo na kailangan pilitin na kailangan ko magkaroon ng personal relationship with the Lord. Kumbaga, nandun yung eagerness mo na mas lumapit pa sa Panginoon. Doon natin nakakausap ang Panginoon, doon natin nakakapanayam ang Panginoon, doon natin nasasabi ang lahat ng problema natin sa Panginoon. So ako, yan yung mga rason ko kung bakit ako nagpapatuloy at sumusunod sa Lord. Yung teaching niya, yung mga example niya, yung hope and comfort na ibinibigay niya sa akin. Di ba? Lalo na doon sa pinaramis niya sa akin, yung eternal life. Siyempre, kaakibat ng eternal life is yung relationship mo with God. Isa yun sa pinakamahalaga. Walang kwenta yung pag-atin mo, walang kwenta yung pagdi-devotion mo na para ma-comply mo lang kung wala kang personal relationship sa Panginoon. Isa yan sa isang sangkap ng pagiging isang Kristiyano. Sobrang dami. Ako, personal, sobrang dami ko na naranasan sa piling ng Panginoon. Yung comfort na ibinibigay niya sa akin, yung spiritual fulfillment na ibinibigay niya sa akin, sobrang sarap. Kaya nga sinasabi ko sa kapwa ko mga leader na ang isang kinakatakot ko is mapalayo sa Panginoon. Kasi kilala ko yung sarili ko noon Natatakot ako na pag lumayo ako sa Panginoon, baka ano na naman ang mangyari sa buhay ko, baka mag-isip na naman ako magpakamatay, baka, alam mo yun, parang wala ka ng pake sa paligid mo. Pero, once na sumunod ka sa Panginoon, never ka matatalo. Never kang ihuhuli ng Panginoon. Amen. Never kang kaliligtaan ng Panginoon. Ang kailangan ng Panginoon, yung pagtitiwala, yung pananampalataya,
yung personal relationship mo sa Kanya, yung mga turo niya, yung mga sample niya, kailangan nating i-apply sa buhay natin. Yung love and acceptance na ibinigay niya sa atin, yan kailangan nating ibigay din sa iba. Nang sa gayon ay maranasan din nila yung pag-ibig ng Panginoon. Nang sa gayon hindi lang tayo nakakaramdam nun, hindi tayo nakakaranas nun. 'Di ba? Sabi niya nga, i-share natin yung pag-ibig niya, yung word niya. Nang sa gayon is maunawaan din ng iba. 'Di ba? Amen. So, sobrang yung miracle na ginawa sa akin ng Panginoon, yung pagbabagong ginawa niya sa akin, yung personal transformation na ginawa niya sa akin. Sobrang pinagpapasalamat ko sa Panginoon yun. Hindi ako nagsisi na nag-decide ako na sumunod sa Kanya. Totoo yun, na the more na lumalapit ka sa Panginoon, na the more na sumusunod ka, kumbaga marami kang dadaanan eh. May mga tusok-tusok dyan, may matataas na bundok dyan, may malalalim na dagat dyan, may mga apoy dyan. Pero, once na sumunod ka sa Panginoon, nag-follow ka sa Lord, walang imposible sa Kanya. Kung sa atin bilang tao, bilang Kristiyano, may limitation kasi tayo. Pero ang Panginoon lang natin isipin na walang limitasyon ng Panginoon. Kaya wag natin susukatin ang kakayanan ng Panginoon. Na hanggang dito na lang ako, Lord. Na siguro, dito na lang ako, Lord. Mas okay ako dito. Wag tayong mag-rely sa nararamdaman lang natin. Wag tayong mag-rely sa kung ano yung nakikita natin. Mag-rely tayo sa iisang Diyos. Na once na sumunod ka sa Panginoon, wala kang talo. Hindi ka talo pag sumunod ka sa Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, ilang beses ko nang napatunayan yan. Ilang beses ko nang na proof yan na ang Panginoon ay mabuti. Ang Panginoon ay dakila sa buhay ko. Na unti-unti binabago niya yung buhay ko. May mga prayer na nasagutan ng Panginoon. May mga dumating sa buhay ko na hindi ko naman pinag-pray pero binigay niya. Yung mga ganon na ang faith is hindi yan nakikita. Pero kailangan nating maniwala, kailangan nating magtiwala dun sa faith na meron tayo. Ba't ba tayo nagkakaroon ng faith? Dahil kay Jesus. Ba't ba tayo nagkakaroon ng hope? Dahil kay Jesus. Ba't tayo nagkakaroon ng love sa sarili natin? Dahil kay Jesus. Natututunan natin mahalin yung kaaway natin, natututunan natin yung iba kahit hindi kamahal-mahal. Lagi nating isipin tayo mismo minahal ng Panginoon despite ng ginawa natin sa Kanya, despite na kasalanan ginagawa natin araw-araw. Pero ang hinihiling sa atin ng Panginoon, magpakalalim tayo yung personal relationship natin, pag-intingin natin, gawin nating part ng buhay na natin, hindi nakadepende tayo sa mood natin. Kakausapin ko lang si Lord pag okay na ako, pag nalagpasan ko na to. Hindi. Masarap sa feeling na despite ng pagsubok na nararanasan mo, kasama mo ang Panginoon. Kung ikaw masaya, kasama mo ang Panginoon. Kung ikaw nalulungkot, kasama mo ang Panginoon. So magtiwala lang tayo. So, salamat sa Panginoon. At masasabi ko talaga na mabuti siya. Yung pagmamahal niya sa akin, pagmamahal niya sa bawat isa. Huwag natin kakalimutan yun. Kung tayo dumaranas ng pagsubok, magalak tayo. Kung tayo nagiging masaya, magpasalamat tayo. Kung tayo nahihirapan, idulog natin sa Lord. Isumbong natin sa Lord. Dahil ang problema natin is problema din ng Panginoon. So ako, sobrang na-encourage ako sa itinuturo sa akin ng Panginoon. Sa mga sample niya sa Biblia, kung basa-basahin natin. Pagbulay-bulayan natin itong mga kapatid. Kasi doon natin mas nauunawaan kung ano ba yung pinapatid sa atin ng Panginoon. Maraming rason, kapatid, kung bakit kailangan natin sumunod sa Panginoon. Maraming rason, sobrang napakalawak. Hindi mo mabibilang sa daliri mo sa paa, o kahit sa hibla ng buhok mo, hindi mo mabibilang yung mga rason kung bakit natin kailangan sumunod sa Panginoon. Yung pag-asa, yung comfort, yung mga turo niya, mga sample niya, yung love and acceptance, yung personal transformation, spiritual fulfillment na ginawa sa atin ng Panginoon, walang katumbas na kayamanan dito sa mundo.
Amen. Kaya mga kapatid, patuloy lang tayo na magsaliksik sa salita ng Panginoon, magkaroon ng personal relationship sa Panginoon, at wag na wag mawawala yung pananampalataya natin sa Panginoon, yung pagtitiwala sa Panginoon, dahil yan ang magagamit natin sa oras na tayo sinusubok, sa oras na tayo nagkakaroon ng problema. Dahil once may pagsubok na dumadaan sa buhay natin, maalala natin salita ng Panginoon. Kasama ko ang Panginoon. Wala pang pagsubok na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen. Magalak tayo kung mga nakakaranas tayo ng mga pagsubok, kung tayo mismo sa sarili natin is nanghihina tayo, mas lalo pa tayong magpaigting sa Panginoon, mas lumapit sa Panginoon. Dahil ang Panginoon madaling lapitan. Ang Panginoon, siya ang Diyos na tapat sa buhay natin. Wala siyang katulad. Diba? Gawing nating meaningful yung buhay natin bilang isang Kristiyano. Sumunod, magpakalalim sa Panginoon. At wag na wag natin nakalimutan yung personal relationship natin sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya po, maraming salamat sa Panginoon sa pribilehiyo na binigay niya sa akin na mapag-share ng kanyang salita, ng kanyang pag-ibig, pag-asa na ibinibigay niya sa akin. Salamat po sa Panginoon. At sa bawat nakakapakinig, magkaroon ng encouragement and inspiration sa bawat isa. Matuto tayo bilang isang Kristiyano na mas lumapit pa sa Panginoon. Ayan, maraming salamat sa Panginoon. Let's closing prayer po. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ibinigay sa amin, Lord God, na muli ay nakapakinig ang iyong mga anak, ang iyong mga lingkod. Dalangin namin, Ama, na patuloy mo, Panginoon, na iparamdam sa amin ang pag-asa, ang pagmahal, Panginoon. Mga turo mo, Lord God, ay patuloy na dumaloy sa aming buhay, Lord God. Nang sa gayon, Panginoon, ay magkaroon kami ng rason kung bakit kami kailangan sumunod sa iyo, Lord God. Hindi lang kami mag-rely sa sarili namin, kundi mag-rely din kami sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na may gawa ng lahat. Simula pa noon, Lord God. Simula pa sa aming mga ninuno, Lord God, na si Eva at Adan, Lord God, na matuto, Panginoon, na mas lumapit pa sa iyo, Lord God, na magtiwala sa iyo, Lord God. Salamat, Panginoon, sa buhay na ibinigay niyo sa amin, na nagiging makabuluhan, Lord God, araw-araw, Lord God. Lapit kami sa iyo, Lord God, sasamba kami sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong pangalan ng anak na si Jesus, na magtitiwala kami, Lord God. Dalangin namin din, Ama, Lord God, sa mga oras ito, Lord God, ng aming buhay, ang bawat pamilya na nakapakinig, Lord God, ang aming bansa, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, na lukmungan ng iyong banal na dugo. Panginoon, pakilusin mo ang iyong banal na espiritu, na alam namin, Lord God, na ang mundong ito, Lord God, sinabi mo rin sa iyong salita, Lord God, na ang mga masasama ay magpapakasama, Panginoon, at ang mga mabubuti ay ilang magpapakabuti, Lord God. Lord God, dalangin namin na hindi kami dun sa pasama ng pasama, kundi nandun kami sa pabuti ng pabuti, at gagamitin niyo kami, Panginoon, sa iyong ikararangal, sa iyong kitataas, at sa iyong kipapurihan, Lord God. Hindi mo lang kami gusto, Panginoon, na kami ang makasama, kundi ang aming pamilya, ang aming kapwa, Lord God. At responsibilidad namin, Lord God, na sharean sila, Lord God, na ipakilala at introduce ka namin sa kanila, Lord God. Nang sa gayon na hindi lang kami ang makaramdam ng pag-ibig mo, kundi ang iba din, Lord God. We thank you, Lord. Bless this day, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na ibinigay mo sa iyong lingkod. Gamitin mo pa po ako, Panginoon, sa mga susunod pang araw, buwan, taon, Lord God. Na patuloy mo akong gamitin, Panginoon, sa iyong itataas para sa iyong kingdom, Lord God. We thank you, Lord. Bless this day. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless po.